So totoo, Kong Terry, naipresenta kasi yung mga records, mga transactions, COA, AMLAC. So ang ine-expect nyo noon, dapat milyon lang eh. Pero nagulat ba kayo nung bilyones na yung kwenta dun sa nakalipas na hearing? Kasi kami gulat na gulat sa laki pala nung amount na pinag-uusapan, umabot sa bilyon. Alam po ninyo, gulat na gulat ho kami na nagulantang ho talaga kami. Lalo tikit halimbawa, yung pong 2009, ang pumasok po sa, ang total transactions po ng 2009 ay 700 million. Samantalang ang net worth lang po ng pangalawang Pangulo po ng panahon na yon ay 18 million. Again, ang tanong ho doon, saan galing yung 700 million na gumalaw po sa kanya pong mga accounts? No? So, seryosong usapin ho talaga yun. And sa totoo lang po, kahit pag-usapan ho natin halimbawa, yung pong 2022, ang sabi kasi ng mga ibang supporters niya, hindi, dapat na pinag-usapan lang natin dito. Yung pong panahon na Vice President siya. siya po ay pangalawang Pangulo. No? Pero alam po ninyo, kahit pag-usapan ho natin yung 2022, ang neto na lumabas no, doon po sa kanya pong accounts ng panahon po na yan, ay 40 million. So may hinahanap po tayo 40 million on top of yung po 70 million po na net worth. So ibig sabihin, kung 2022 yung pag-uusapan natin, ba't hindi nakalista yung 40 million? Doon po sa, I think, mga 70 million na po na net worth po ng pangalang Pangulo noong pong 2022.